Hello, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay i-continue po natin yung ating napag-usapan nung nakaraan. So from question number 25 or 26 I mean. So without further ado, let us start. Okay, question number 26. Okay, it's all about a high-rise building is one which the distance between the floor of the topmost story, the ground level is blank meters or more. Is it letter A? Okay, nagsulat tayo, no? Is it letter A, 10, letter B, 12, letter C, 15, and letter D, 20? So, mga dear learners, okay, ang building po kasi ay considered na high-rise building kapag may distance ito coming from the ground level hanggang floor ng topmost story. So, tinatanong niya rito, ilang meters daw? Okay. Mahalaga kasi yan, yung classification na yan, dahil may mahigpit na fire safety requirements para sa mga high-rise building katulad ng fire exits, standpipe system at smoke control system. Okay, si letter A, 10, sabi diyan ay hindi kasi siya pwede, hindi siya tugma sa record measurement para maklasify bilang isang high-rise building siya. So, X na natin si letter A. Next. Okay. Ang number 12 naman or 12 meters, hindi rin yan pasok sa prescribed standard sa fire code. Okay? At ganun din ang 20 meters. Ang 20 meters naman kasi, mga dear learners, mas mataas yan kaysa sa required standard at hindi yan ang exact requirement. Okay? Kaya ang best answer dyan is 15 meters or more. Okay? So, yan yung pinaka-exactong at saka yung minimum height requirement para sa high-rise building classification. So, ang answer dito po ay 15 meters. Okay po? Good job. Okay. So, next. Okay, question number 27. Who is responsible for the maintenance of fire extinguisher and fire protection equipment installed in the building? Sino daw? Okay. So, letter A, fire safety inspector. Letter B, building owner occupant. Letter C, fire marshal. Letter D, security guard. Okay. So, mga dear learners, sino nga ba? Okay. Ang responsible dyan. Very common sense ang tanong natin dito, no? Okay. So, sila yung responsible para sa pag-maintain ng ating fire extinguisher at yung iba pang natin mga fire protection equipment sa isang building. Okay, kailangan ma-make sure niyan na maayos at saka functional at regularly expected yung mga kagamitan. Okay, para in case of emergency, magamit yan. Okay, tanongin na isa-isayin natin. Security guard, mga dear learners, hindi sila ang responsible para sa maintenance ng fire extinguisher. Okay, tumutulong sila, nagmo-monitor. Okay? Tinitignan nila kung may mga leak pag nagpapatrol sila. Pero hindi sila legally responsible para sa pag-maintain ng ating mga fire extinguisher and fire protection equipment na naka-install sa ating building. Next, ang fire marshal naman po mga dear learners, siya po yung nagpapatupad ng fire code. Ngunit, hindi siya daily na pumupunta at hindi siya yung daily na pumupunta doon sa isang building, sa pagmamayari ng building. At the same time, hindi siya responsible para sa mga maintenance. Okay, kaya hindi kasama or hindi si fire marshal ang sagot dito. Next, si letter A naman po, si fire and safety inspector, nag-i-inspect lang yan. Okay, sila yung kumbaga yung compliant, kung nagtitingin kung compliant ang building. Okay, pero hindi yan nagme-maintain. Okay, syempre, ang tamang sagot dyan is letter A. Siya yung responsable. Okay, direct responsible sa pagme-maintenance kasi siya yung may-ari niyan. Okay, nakuha ko ba? Okay, next. Okay, next question. What is the maximum imposable administration fines? Okay, lalo na kapag yung
hindi sumusunod sa mga fire safety regulation. Okay, so dapat bigyan natin ng mga penalty or fines yung mga yan, yung administrative fines. Okay, lalo na yan is naka-indicate yan sa fire code. Okay, so binibigay yan sa mga lumalabag sa fire safety regulation para ma-make sure na sumusunod ang mga establishment at building owners kasi para sa safety ng kalahatan yan. Okay, next. Tingnan natin ang mga choices. Okay, 10,000 pesos daw ang administrative fine. Okay, kung titingnan nyo, masyadong mababa yan. Okay, kahit siguro yung minimum wage earner, kaya niya magdehelehen siya ng 10,000 pesos. Okay, so 25 pesos. Okay, hindi naman siya maximum imposable imposable fine sa fire code eh. Kaya hindi natin to dapat masasabing yan yung tamang sagot. Okay. Ang 100,000 pesos naman masyadong sobra. Kaya kung titignan nyo sa mga choices, okay, titingin kayo dun sa parang pinakamalapit at saka parang katanggap-tanggap yung sagot. Okay, ganoon naman siya. Doon kayo palagi parang kumbaga is nasa gitna ilagi yung sagot nyo. Okay, kasi kung titignan nyo masyadong mababa. Ito naman medyo, okay, medyo-medyo. Ito naman masyadong mataas. Okay, kaya ang posable administrative fine is 50,000 pesos. Ito yung maximum. Okay? Nagets mo ba natin? Alright. Good job. Okay, nakaka-apat na tayo. Pang-apat na natin. Next, sabi niya, who is responsible for the approval application for alternative and or remedial fire safety measures in lieu of sprinkle system? Okay, when you say in lieu instead, okay, is it letter A, fire marshal? Okay, letter B, the chief BFP. Letter C, building official. Letter D, fire safety inspector. Okay, mga dear learners, tingnan natin sa isa. Okay, ang tinitignan dito is kung sino daw po ang nag-a-approve ng application. Okay, so si fire safety, kung mapapansin ninyo yung word na fire safety inspector. Okay, ibig sabihin trabaho niya na mag-inspect. Okay, hindi siya nagbibigay ng final approval. Inspector lang talaga siya. Okay, next. Okay, X na natin yan. Letter C. Okay, ang building official. Okay, so ang building official, nakafocus yan sa mga building permits at saka structural compliance. Okay, hindi sa fire safety alternatives approval. Walang kinalaman yan dyan. Okay, next. Letter A, fire marshals. Okay, ang fire marshals, pwede silang mag-recommend, ngunit wala siyang final approval. Kaya ang may final approval dito is yung ating chief ng Bureau of Fire Protection. Siya yung may authority na mag-approve ng mga alternative at remedial fire safety measures. Okay, bilang kapalit sa mga sprinkle system. Okay, ginagawa niya rin yan para ma-make sure ang mga proposed alternative measures ay nagbibigay pa rin ng enough na fire protection or pumaprotekta pa rin siya sa sunog or in case of emergency, kung may sunog, is activated pa rin yung ating fire system. Okay, so ang great answer dito ay si letter B. B is the correct answer. Okay? Next. Okay. Number 30. Okay, sabi niya, how much is the fire code construction tax to be paid by Mr. Magolang, whose building to be erected costs 50 million pesos as indicated in its bill of materials. Okay, kasi ganito yan mga dear learners, no? Yung fire code, construction tax yan, kinukwento yan, depende yan sa estimated cost ng isang building construction. Okay, so may mga ano siya, mga amount yan. Okay, kung papansin niyo para sa mga building na may worth na 50 million pesos, may corresponding fire code construction tax yan na nakaatang. Okay, tingnan natin. Okay? So mga dear learners, okay, pagka 50 million ang erected cost,
Okay? 100,000 ba ang fire code construction tax? Okay? Actually, masyadong malaki yan pagka 100,000 pesos. Okay? Ganun din ito. Medyo malaki. Okay? Kaysa sa required tax. Okay? Pagka naman 25,000, kung pipansinin nyo is 500 million, masyadong mababa naman. Okay, kaya ang tamang sagot dito, yung prescribed fire code computation natin dito is di 50,000 pesos. Okay? That is the best answer. Okay, next. Okay, next. Mr. Saisei C apartment has a total floor of 200 square meters. And what ha and what or I mean what and how many fire extinguisher should be required in his apartment? Okay, kasi requirements talaga yan ng fire code. Pagka meron kang establishment, kailangan meron kang fire safety, meron kang fire exit, meron kang ayan, meron kang fire extinguisher. Okay, syempre for the case of emergency. Okay. So, sabi niya 1:1. Parang ganun siya. 1A, isa. Okay. So, ang ganyan masyadong mababa. Kasi ang ano dito is 200 square meters. Kumbaga, para siyang dalawang lote. Okay. Next. Ang 4A, okay, mas mataas yan sa rating sa needed needed sa isang floor area. Okay? Kaya hindi letter D yung pwede natin isagot dito. Okay? Ang 2A2, okay? Masyado naman yung sobra sa minimum requirements. Okay? Ang pinaka-prescribed under the sa ating sa ating safety or sa fire code ay 2-1-1. Okay, yun yung tamang sagot. Okay, kasi para sa mga apartment na may total floor area 200 SQM or 200 square meters, yung required na portable fire extinguisher dyan is 1 unit of 2-A rating. Okay? So, ayan yung sapat para sa mga ordinary combustible materials. Okay? So, kuha ba natin yan? Okay? So, ganun yan. Medyo madugo pagka may mga business ka kasi kailangan ng mga ganyan. Okay? So, ang ibig sabihin po kasi ng ganyan na 2-1, ito yung rating ng fire extinguisher and then yung letter A naman ay sinasabi niyo yung anong classification of fire katulad ng letter A, classification of fire, yung mga ordinary combustible na materials. Okay, tapos yung number 2 naman ay yung mapakita na kung gaano ka-effective yung fire extinguisher when it comes to pag-aapulan ng apoy. Okay, pagka mas mataas yung number, of course, mas mataas yung pag-extinguish ng fire, mas malakas ang extinguisher. Okay, yung 1 naman na referring dyan or yung sinasabi dyan is unit, ibig sabihin, isang fire extinguisher ang required. Okay, in short, mga dear learners, okay, kapag ka ikaw is merong apartment na 200 square meters, kailangan mo lang ng isang fire extinguisher na may rating na 2-A rating para sa fire safety requirement. Sana gets po natin yan, ho? Okay, so next po tayo, mga dear learners. Number 32. Okay po, sa number 32 question po ay ito. Okay? Sabi niya is, Mr. Batugan applied for conveyance clearance for his cargo truck with a load capacity of 2,400 liters. How much should be Mr. Batugan pay for his conveyance clearance? Is it 340, 440 pesos, 540 pesos, or 640 pesos? Okay? So, ano daw ba yan? Okay? Para kasi sa mga cargo truck na may load capacity na ganyan, 240 liters, may corresponding conveyance clearance kasi yan.
So, tinatanong niya magkano yan according to the prescribed fire codes fee. Okay, yan 340 pesos, masyadong mababa yan. Okay, ganun din ng 440. Okay, para sa ganyang amount of given capacity. Okay, ang 600 pesos naman is masyadong mataas. Kaya dito tayo sa medyo malapit, 540 pesos according to the fire code fee schedule. The correct answer is letter C. Okay, sana naunawa natin lahat yan. Let's go to number 33. Okay, who are required to be designated as a fire safety inspectors? All government employees, security guards, BFF personnel who possess the minimum requirements stipulated in Rule 8 of the IRR of the RA 9514, or D, any licensed engineer. Okay. So mga dear learners, sino daw ba? Okay? So, kapag ka sinabing all government employees, okay, kung mapapansin ninyo, hindi kasi lahat ng government employees ay qualified. Di porket nandiyan yan sa government, isasabihin mo na, pwede kayong maging safety inspector. Hindi po. Okay, may qualifications yan. Okay, next, security guards. Okay, ang security guards, wala silang authority at qualification para mag-conduct ng official fire safety inspection. Okay. Ang licensed engineer naman, mga dear learners, kahit licensed engineer ka, hindi ka automatic na qualified bilang isang fire safety inspector without BFP qualification. Naunawaan po ba? Okay? So, mga dear learners, ganito lang yan. Okay? Siyempre, the obvious answer here is letter C. Okay, letter C is the best or the obvious answer here. Okay, kasi ang tanging BFP personnel lang yung lamang na nakapasa sa minimum requirements according to the Rule 8 of the IRR of 9514. Okay, na pwede nga mag-designate ng fire safety inspector. Okay, sila yung nag-check na kung qualified at enough ba yung kalaman ng ating fire safety inspector or inspection procedures. Okay? Nagigets ko kaya natin yan? Okay, I hope so. Proceed tayo. Okay, what are the four elements of fire tetrahedron? So, pamigay na question, no? Okay, oxygen, water, heat, and fuel. Letter B, oxygen, fuel, heat, and sustained chemical chain reaction. Letter D, heat, smoke, fuel, water. Or letter G, oxygen extinguisher, heat, and fuel, or heat, fuel. Okay, so, alam na natin ang best, ano dyan, obvious answer. Okay? So, syempre, yung best answer dyan, or the obvious answer dyan is letter B. Okay? So, ang extinguisher, hindi kasi yan part ng tetrahedron. Tapos, dito naman po, hindi naman po kabilang ang smoke at water sa elements ng tetrahedron. At the same time, okay, ang water, hindi siya part ng tetrahedron. Okay? So, yung part tetrahedron kasi, ayun po yung binubuo ng four elements. Okay, ayun po yung kailangan para masustain or magpatuloy ang isang apoy, which is yung oxygen, fuel, heat, at the chemical chain reaction. Kapag ka natanggal yung isa sa apat ito, na apat na yan, mamamatay po ang apoy. Ganun lang siya kasimple, paliwanag. Okay? Kasi ganyan yan eh. Tapos fire. Yan. Diba? Next. Number 35. It is the transfer of heat, okay, by the movement of heated fluids or gases, usually in upward direction. Ano yan? Is it conduction, radiation, convection, combustion? Okay, isa-isayin natin. Okay, ang conduction kasi mga dear learners, ito yung heat transfer through the direct contact ng solid to solid. Okay, pagka naman radiation mga dear learners, ito naman heat transfer yan through electronic magnetic waves without direct contact. Okay, kapag ka naman kasi convection, ito yung chemical process ng pagsunog. Hindi yan
ano ng uri ng heat transfer. Okay, ang convection, siya yon, yung heat by the movement heated fluids. Okay, fluids or gases, pataas yung kanyang direction. Okay, yun yung heat transfer movement of fluids and or gases. That is convection. Ito, direct contact sa solid materials. Ito naman, electromagnetic waves. Ito naman ay hindi siya part ng or uri ng heat transfer. Ayun yung chemical process ng sunog combustion. Okay, good job. Nasa number 36 na tayo. Okay, which of the following pieces about the classification of fire is true? Wood, paper, and cloth are sources of Class C fires. Letter B, gasoline and paint are examples of Class A fires. Letter C, household appliances, computer, transformer, electric motors, and overhead transmission line are typical source of Class C fires. Letter D, cooking oils and grease are classified as Class B fires. Ano daw ang tama dyan sa mga nabanggit na yan? Okay. Alam naman natin kapag Class A, B, and C, okay, tag A, abo, yung mga combustible materials. Letter B, yung basa, yung mga, yung mga liquids. Okay? Tapos yung chemicals, letter C. K naman is yung mga kitchen fires. Okay? So, household materials ang letter C. Okay. I mean, yeah. Classifiers. Tama. Okay. So, ang statement dyan ay, okay. So, ang class A, wood, paper, and cloth are sources of class C. Okay. So, kung mapapansin ninyo, yan ay kabilang sa class A fires, hindi sa class C. Okay, ang letter B naman, gasoline and paint are example of class A fires. Okay, ang gasoline at saka paint po ay galing po yan sa class B fires, hindi siya sa class A. Okay, flammable liquid sila. So, ang class D, cooking oils and grease, hindi sila class B. Class K yan mga yan. Okay, kaya ang best answer dito ay, ayan, class C or letter C is the best answer or the correct answer. Okay, so kasi itong mga to is class C fires, itong mga to. Okay, mga electrical equipment and involved. Okay, nagigets kaya natin? Sana nakakasunod pa. Question number 37. It is the systematic removal of heat, air, smoke, and fire gases from a burning building and replacing them with a cooler unit. Anong tawag daw po dyan? Okay, is it a convection, ventilation, combustion, or suppression? Okay, so nabanggit na natin ito kanina. Ang convection is heat transfer movement of gases upward. Tama ba? Kapag ka naman combustion, ito yung chemical process ng pagsusunog. So, pressure naman, ito yung pagtigil or pag-apula ng apoy. Hindi siya smoke removal. So, ang correct answer dito is letter B, ventilation. Ayun yung tamang proseso ng pag-alis ng smoke at heated air pagpasok sa cooler air. Okay, nagigigets kaya natin? Next. Okay. Next, which of the following pieces is a sign of potential backtrap? Okay, ano daw dyan? Okay, letter A, pressurized smoke coming from smoke racks. Letter B, smoke puffing. Pag sinabing puffing, ihip or intervals from the building, appearance of breathing. Letter C, smoke stained windows. Letter D, all of the above. Okay, so lahat po ng choices po yan ay pinaka-comment sa warning signs ng potential backtrap. Kasi po ang backtrap ay isa pong explosive fire event na nangyayari kapag ang oxygen ay biglang pumasok sa isang oxygen depleted fire area. Okay? So, kung mapapansin ninyo, lahat ng binanggit dyan ay tama. Kaya ang correct answer dyan is letter D, all of the above. Ang pressurized smoke coming from small cars, ayun yung senyales na mataas na ang pressure sa loob ng
enclosed area. Okay, kasama yan. Okay, so yung letter B naman, so tinatawag siyang breathing effect. Ayan naman po indication na yun ng unstable fire condition. Yung letter C naman, okay, yung smoke stain window, yan ang nagpapakita na yun ng matinding init at saka smoke accumulation sa loob ng nasusunog na area. Okay? Sana okay pa? Next question. Number 39. Okay, refers to the portion of the roadway or public way that should be kept open and obstructed at all times for the expedient conduct of firefighting operation. Okay, so very obvious dyan ang ano no, ang answer dyan. Okay. Siyempre, hindi yan fire exit. Okay, kasi ang fire exit po ay designated exit sa paglabas sa isang building during the emergencies. Okay, ang firewall naman, ayan po ay fire resistant wall para pigilan po yung pagkalat ng apoy. Ang fire zone naman po, tumutukoy yan sa mga designated fire area, hindi roadway access. Kaya ang correct answer dito is fire lane. Okay? Ayan yung tamang sagot. Ayan kasi yung daanang nakalaan para sa mga firefighting operations. Okay, yan po ay bahagi ng roadway or public way na dapat laging naka-open at walang obstruction or sagabal para mabilis makapasok at makapag-operate ang ating fire trucks at saka firefighter during the fire emergencies. Okay? Answer dyan is letter B. Next, number 40. Which of the phases about assembly occupants is more appropriate? Okay, mahaba ba ito, no? Letter A, building used for storage good. Okay, letter B, buildings used for industrial purpose only. Letter C, assembly occupancies includes all building or portions of buildings used for gathering together of 50 or more person for deliberation, worship, entertainment, eating, drinking, amusement, awaiting transportation, or similar uses. Letter D, buildings intended only for residential use. Okay. So, ang assembly occupancy, it is referring sa mga building or part ng building kung saan nagtitipon-tipon. Okay. Ilan ba ang inaano natin? Okay. Para yan sa mga iba't ibang mga activity katulad ng examples. Okay. So, ang letter A po, okay, building used for storage. Okay, ayun po ay storage occupancy, hindi po yan assembly occupancy. Okay, hindi siya kasama sa, or hindi yan ang tamang sagot. Yung letter B naman po, okay, ayan po is para sa mga industrial occupancy. Okay, so ang building intended only for residential use, para yan, hindi yan para sa assembly occupancy, kumbaga is yung bakwitan. So, kung saan magkikita-kita kapag may emergency situation. So, syempre, residential use para sa mga bahay or sa mga condominium na may for residential purposes. Okay, the best answer here is letter C. Okay, next. Next. Okay. Which type of occupancy a gasoline station belongs? Okay. Ano daw yon? Okay. So, is it letter A, residential, mercantile, education, or industrial? Okay, mga dear learners. Okay, tinatanong niya lang dito anong klaseng occupancy ang gasoline station. Very obvious. Okay, syempre, yun yung sa industrial occupancy, ay yun yung manufacturing facility, hindi gasoline na station. Okay, syempre, education occupancy ginagamit sa teaching in school. Okay, pagka residential yan, tirahan kasi yan. Okay, kaya ang gasoline station is mercantile occupancy. Okay, so dahil yan ay involved sa selling and dispensing of goods, products to the public. Okay, gets. Next.
refers an act would remove or neutralize a fire hazard. Okay, prevention, abatement, suppression, or ventilation. Okay, so ano daw tumutukoy doon? Ang prevention po kasi mga dear learners, okay, hindi yan na, inaano niya yan eh, para ma-neutralize or kumbaga is, maalis, okay, yung fire hazard. Okay, para maiwasan yung possibility ng sunog, tsaka mapanatili na ang lugar ay safe or safety ang lugar. Ang prevention kasi general term yan, yung pag-iwas ng sunog. Hindi yan na specific na removal or neutralization of hazard. Okay, ang suppression naman po, ayan po yung pag-apula ng apoy or pag-control ng apoy. Ang ventilation naman po, inaalis niya po yung heated gases coming from the burning area. Ito po ang best answer, abatement. Abatement po, ito po yung mismo act or of removing or neutralizing the fire hazard. The best answer here is letter B. Next, letter C. Number 43. Okay, it refers to the alarm initiating device designated to actuate when visible or invisible products of combustion are present. Okay, in the space where the unit is installed, is it heat detector, sprinkled head, smoke detector, or alarm bell? Okay, so tingnan natin to isa-isa, no? Okay, initiating device yan eh. Para I think ma-activate. Okay. So, mga dear learners, ano daw ba ang tamang sagot? Okay, ayan yung nagde-detect. Okay. Kapag may na-detect yan, mag-i-initiate, mag-a-alarm siya. Okay, so letter D, fire alarm bell. Okay, ayan po yung output device na nagbibigay ng sound of warning, hindi siya detector. Okay, when you say detector, nakakasagap. Okay, next, heat detector. Ayan naman po ay hindi hindi yan na heat ang dinidetect niyan, hindi smoke or combustion particles. Okay, pagka sinabi naman sprinkle head, okay, nasa na tayo? Sprinkle head, ito naman yung naglalabas ng tubig kapag mataas na masyado yung temperature, pero hindi yan initiating device. Very obvious ang answer. Ang answer dyan is smoke detector. Ang smoke detector siya yung initiating device. Okay? So, ayan yung design para mag-activate kapag may visible or invisible product of combustion tulad ng smoke particle sa paligid. Okay? Next, number 40. Number 40, which of the following statement is true about the effect of sprinkle system? Okay, increasing smoke production, preventing fire spread upwards na multi-story building, blocking exit and routes, delaying the evacuation. Okay, mga dear learners, paano daw? Tinatanong dito. Okay. So, ang letter A, increasing smoke production. So, yan, ang increasing smoke production, hindi yan nakaka-apekto sa sprinkle system. Okay, yung letter D naman is, okay, blocking exit routes. So, hindi yan na binablock ang exit, tumutulong pa nga yan para sa mga safe evacuation. So, next, yung delaying evacuation procedure, that is letter D. So, hindi yan nagpapabagal ng evacuation. So, tumutulong yan sa occupant during the safety ng kanilang during their evacuation. Okay. So, the best answer here is letter B. B is the answer po dito. Okay. So, ang sprinkle system po kasi nakakatulong yan para pigilan yung mabilis na pagkalat ng apoy, lalo na sa mga matataas na multi-story buildings. Ay dahil dyan, mas pinoprotektahan ng buhay ng ating mga occupants at saka mas mapapadali na evacuation ng fighting operations. Okay, next, number 45.
Number 45 refers to the fire-rated wall with specific degree of fire resistant built in the fire resistant material and usually extending from the foundation up to and through the roof of building, which is designed to limit the spread of fire within a structure or between the adjacent structure. Is it letter A, fire exit, letter B, fire barrier, letter C, fire wall, or letter D, fire door? Okay? So, obvious answer, that is the firewall. Okay, fire exit, syempre dinadaanan yan. Okay, palabas during the emergency. Ang fire barrier naman po, mga dear learners. Okay, para baka malito kayo dito. Okay, malito. Okay, ito yung sagot. Okay, ang fire barrier naman po ay yung fire resistant partition, pero hindi yan na umaabot mula sa foundation hanggang sa roof. Okay, ang fire door naman, isa lang siyang uri ng fire-rated door, hindi siya wall structure. Kaya ang firewall, siya po yung fire-rated wall na gawa sa fire-resistive materials at karaniwang umaabot yan mula sa foundation hanggang roof para mapigilan yung pagkalat ng apoy sa loob ng structure or papunta sa katabing structure. Okay? Next. Next is, who is responsible for the inspection of all building structure, facilities and premises, hazardous operations, storage facilities, and transformation vehicles of hazardous materials, and determination of the compliance of provision of the Fire Code of the Philippines and its RIR? Is it the Fire Safety Inspector, Building Official, City Municipal Fire Marshal, or the Chief of Bureau of Fire Protection? Okay, so ang Fire Safety Inspector po, sila yung tumutulong during the inspection. Okay, pero yung overall responsibility ay nasa Fire Marshal. Ang building official naman is nakaano sa ang ano nila is yung building permit at saka structural compliance. Ang chief PNP naman siya yung pinaka-head ng Bureau of Fire. Pero hindi siya directly na naka-assign sa local inspection. So ang correct answer dito is the letter C, City Municipal Fire Marshal. So, sila yung responsible sa inspection ng building, hazardous operation, storage facilities, at transportation vehicles ng mga hazardous materials natin para ma-make sure na sumusunod yung mga yan sa Fire Code of the Philippines and its IRI or the Implementing Rules and Regulation. Next. Okay, after conducting a fire safety inspection at the University of GDM School of Engineering, you found that the following violation exists in the building: sufficient exit bid and defective fire alarms and smoke detection system. Given those violations, what action should you recommend to your fire marshal towards the owner administration of the building? Sino daw ba? Okay, letter A, recommend immediate closure of the building. Okay, letter B, issue verbal warning only. Letter C, issue notice to comply within 5 days from the submission of the report. Letter D, suspend all school operation permanently. Okay, so, isa-isay natin. Okay, sa letter A, okay, hindi kasi agad closure yung unang action natin. Maliban na lang kung may grave imminent danger sa isang situation. Masyadong harsh naman kung bigla mo na lang pinasara. Parang kumbaga hindi mo binigyan ng chance. Next, letter B. Mag-issue ka ng verbal warning, sabi daw. Okay, hindi lang kasi sapat yung verbal warning. Kailangan dapat may konting karapatang parusa para sa mga serious fire safety violations. Okay, next. Letter D, suspend all school operations. Sobrang extreme yan. So, hindi yan agad pinapataw without the due process of law. Okay, so, pagka meron tayong violation, okay, issue notice to comply within 5 days from the submission of the IR. Ganun agad. Okay, kapag may violation during the fire safety inspection, tulad ng insufficient exit with at defective fire alarm, smoke detection
system, ang proper action natin ay dapat mag-issue ng notice to comply na responsible person within 5 days mula sa submission ng inspection report. Ganun lang muna. Ayan kasi yung naka-prescribe sa ating file code. Okay, masyadong harsh kapag ka pinasara mo agad yan. Di ba? Siyempre, nagbi-business lang yung mga yan. Di ba? Gusto lang naman din nilang kumita. Next, a high-rise building is one which the distance between the floor of the topmost stories and ground level is blank. I think nasagutan na natin ito kanina. Okay, so ang answer dito ay, ulit lang yung tanong, 15. Okay, 15 is 15 meters. So, balik na lang natin. So, sabi, kapag ka ang building ay may ganitong taas, considered as a high-rise din yan. High-rise building na yan kapag ka may distance mula ground level hanggang topmost story. Okay, pagka ganyan na daw yung ano niya, is mas mahigpit na yung fire safety requirements sa mga ganyang structure. Okay, binalikan lang natin, pero napagdaanan na natin yan kanina. Okay, next po natin. Number 49. After the lapse of the prescribed period to comply provided for under the notice to correct violation for FO3 Dimalus Hotan and FO3 Laging at Tama conducted a re-inspection on the apartment of Mr. Mati Gasulo located at Diliman, Quezon City. Based on their submitted re-inspection report, no compliance was made by Mr. Mati Gasulo. What should the city fire marshal do? Is it letter A, give another verbal warning? B, recommend no further instruction or action? C, put a sign in front of the building that it is a fire hazard. Impose the corresponding administrative fines and issue abatement order. Letter D, automatically demolish the building. So, masyadong harsh naman kapag demolish the building. Okay, ang gagawin lang po natin yan, put a sign in front of building that is fire hazard, impose the corresponding. Okay, kapag walang compliance kasi na ginawa, matapos ang ating prescribed period of notice to correct the violation, yung ating city fire marshal, pwedeng maglagay ng warning sign sa building na may fire hazard. Mag-i-impose ng administrative fine yan, katulad ng 50,000, that is the maximum. Tapos mag-i-issue ng abatement order para mapilitan silang sumunod sa mga fire code requirements. Okay, so ang answer dyan is letter C. Last. In an inspection report submitted by FO3 Mali Lito and FO3 Dina Marunong on their inspection conducted at St. Therese Doctors Hospital located at Parañaque City, the following violations are reflected. Absence of standpipe system, okay, and defective fire alarm and smoke detection system. Based on the report, what should the fire marshal do? Issue a verbal, recommend for declaration of public nuisance to the chief of BFP, give additional time without action, close the hospital immediately. Okay, so kasi ganyan pagka letter A, hindi kasi hindi sapat yung verbal warning para sa major fire safety violation sa isang hospital. Okay, so give additional time. Okay, hindi na yan appropriate dahil critical occupancy ang hospital tsaka mas mataas ng risk niyan. Okay, close. Hindi agad tayo magko-close. Okay, may process yan without the proper authority, with proper authority and recommendation procedures dapat. So, yung absence ng standby system at defective fire system at smoke detection system sa isang hospital ay pinaka-seryosong bagay yan para sa fire safety violations. So, nag-aano yun ng matinding panganib sa buhay ng maraming tao at saka sa mga pasyente. Okay, so syempre si City Fire Marshal, dapat mag-recommend niya kay Chief BFP ng declaration as a public nuisance. Okay, so ayan, para sa action ng dangerous fire safety deficiency. Okay, with that, no? Yan lang po muna yung ating makakayanan. Tayo magkikita ulit sa mga susunod na araw. Nawa ay kayo ay matutunan at lagi po tayong magdadasal, magbabasa ng paulit-ulit para tayo ay makasagot sa nalalapit natin na examination. With that, ako po muli si Narisa Tolentino. Have a great day everyone.